Hello everyone! Dito na ako. Nag-picnic ako mag-isa doon sa car ko. Nag-clamping ako. Anyway, punta ako dito sa may ano nila, sa may venue nila. Maganda kasi dito eh. Dito yung mga outdoor venue ng mga party. So, medyo mataas siya. Ayan, ganda, di ba? Ito, walking lang ako dito. Ito yung kanilang venue na malaki yan. Ang ganda. Hindi ko alam how much ang rent ng mga ganyan dito. Anyway, laging busy yan eh. Kaya, it's a good thing. Ayan, umaambon pa rin. Ito yung likod ng venue. Ayan. Okay, so ayan ang by the water yan. There you go. Diyan, ako umakyat. Galing ako ng cafeteria eh. So, tawag dito, habang hindi pa malakas yung ulan, hopefully matapos by afternoon yung ulan. Anyway, itong park na ito, like I said, na vlog ko na to eh, na video ko na to eh. Dito lumaki yung si baby ko, yung maganda kong anak. Ayan, dito siya lumaki. Bali na park. May isa pa yung when she was a baby pa, kaya lang next time ko na yun i-video. So far dito muna tayo. So ayan ang mga parkingan. Pag summer, maraming tao dito. Pero pag ganitong winter na, hindi na masyado. Syempre mga tao indoor. Pero ang mga Amerikano is it doesn't matter. Baliwala sa kanila yung ulan. Parang normal lang yan sa kanila. Hindi katulad sa atin. Ito hindi sila naguhud-hud dito. Wala silang problema sa ganitong weather actually. So, ayan na ang tawag dito. Itong mga andito ngayon sa park. Tapos ito, look at small bridge lang siya. Actually, that access yan ng mga handicap. Anyway, look at the bushes. We used to walk there with my little one, but since it's so sad, memories na lang lahat. So I have to be strong and I have to learn how to live with the pain. Yan talaga ang magiging motto naming mga nawalan ng pinakamamahal na anak. Kasi ang anak talaga ang pinakamahirap na mawawala sa buhay ng tao. Kaya kung hindi natin tutulungan ang mga sarili natin, I don't think if we're going to survive. Yes, we will survive, but what kind of life do we have pagka hindi natin pinilit tulungan ang sarili natin? We're going to be miserable, Kaya kahit na mahirap, keep going, keep busy, kahit just to busy. Aside from mga chores sa bahay, is hindi naman enough yun. Stressful naman yun kasi ayaw mo gawin yun, but we have to do it anyway. Kaya too much stress. Kaya it's good na I was doing this for my everyday survival. See, ayan yan. Okay. So, marami naman ako na video ngayon. So, I think pwede kong tawag dito. Pwede ko na tong gawin. Kahit wala yung husband ko kasi
hindi talaga pa siya ready sa mga ganito. It's not very interesting doing all this stuff. So ako na lang muna for a while until you know, intay natin kung kailan din siya makaka-feel good, at saka kung kailan din siya willing to move forward. Kasi ako parang napaka-strong ko, diba? Because I have to force myself. A lot of people, they said I'm very strong. Sometimes I feel bad kasi being strong lang naman talaga ang choice namin eh. Hindi ibig sabihin tanggap ko na wala na yung anak ko. Of course, never kong matatanggap na mawala ang anak ko. Ang ingay ng mga sasakyan na naman. Anyway, libali pag nakuha ko na yung mga camera and my what do you call that, mic ko, aayos ko na lahat itong pagbabloging ko para marinig nyo, maintindihan nyo ng gusto sa labas. Ayan na si Dracula, si Draculita yan, si Draculita, hindi si Dracula. Anyway, ayan, diba, libang-libang lang sa sarili kasi that's my only way to maging happy na lang tayo sa mga taong nakaka-experience, lahat ng mga taong nakaka-experience ng sad na buhay na katulad namin, just hanging there. Hindi naman tayo siguro habang buhay na ganito, although ang anak natin is gonna be forever pain na kung mawawala, pero doon sa mga, pero hindi ibig sabihin na it's end of the world. I'm pretty sure kung nakikita pa ako ng anak ko, she will be happy kasi noon she's trying to convince me to go out and make some activities. Gusto niya mag-have fun kami, kaya lang ganun nga ako eh, para bang I feel bad pag hindi ko siya kasama. Pero now I understand what she mean. Talagang maraming bagay na sayang because you know, hindi ko nagawa. Kaya sa mga taong kompleto pa, keep going kayo, enjoy your life while you can, kasi it's not gonna be permanent. Look at us, sino magsasabi na mawawalan kami ng anak? Napaka imposible. She's very healthy, kaya hindi mo masasabi kung ano talaga yung darating sa buhay mo, at saka kung anong mangyayari sa buhay nating bawat tao. Kaya take advantage while you still here, kasi hindi naman tayo forever na ganito. Malungkot ang buhay pag wala na kayong pinakamamahal sa buhay. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, I know hindi lahat ng bata ay katulad ng anak ko, but just keep going lang and keep loving them. Kahit na alam ko, marami akong alam na mga anak talagang napakasakit sa ulo, pero mas mahirap yung mawalan kayo ng anak kaysa sa mga nararamdaman yung sakit sa ulo. Sabi ko nga sa sarili ko noon, I mean, this thing happened sa kanya, kahit na sana binigyan na lang ako ng pinakawalang hiyang tao just to keep her, pero kanya-kanya nga tayo ng mga pinagdadaanan, kanya-kanya nga tayo ng ibinibigay na problema sa buhay. Pero ngayon ko lang ma-realize is wala talagang perfect. Talagang lahat tayo may pagdadaan ng pagsubok sa buhay na hindi ko maintindihan kung para saan yung subok-subok. Subok naman na tayo talagang kahit paano may pananampalataya, marunong rumispeto sa tao, pero bakit still nangyayari? Kaya very very big question yan sa amin, na alam naman namin walang kasagutan, kasi alam ko namang hindi lang kami ang nakaka-experience ng ganito. Meron pang mas
bababait na tao, walang ginawa kundi tulungan ng tumulong. Pero marami akong na find out na mga story, lalo na yung mga taong talagang they are walang ginawa kundi to help someone, lalo na yung mga taong talagang devoted sa mga ginagawa nila, pero hindi ibig sabihin that you did a lot of good work. Good thing in this world is you're safe, you are blessed. But anyway, I don't know kung anong tawag sa mga ganyang nangyayari, kasi dahil dito sa nangyari sa amin, parang it's really hard to believe na meron pang mas magandang darating sa buhay namin. Kasi parang ang pinaka the best nang nangyari sa buhay namin ay magkaroon kami ng anak, magkaroon kami ng buhay na akala namin permanente. I mean, alam kong hindi permanent, but at least man lang sana mas nauna kaming nawala kaysa sa kanya. Pero what can we do, right? Ito talaga yung kwento ng buhay namin, kaya we cannot change the outcome, the future. So it's really hard talaga sa pinagdadaanan namin. Pero like I said, ito naman kami, we keep going naman, nabubuhay naman kami na maayos. Hindi naman kami yung iba-iba nga lang, ibang sakit, ibang problema sa mga taong hirap na hirap, tapos yung mga anak na mga puro sakit sa ulo, you know. Pero like I said, kahit ganun pa man, huwag kayong mag-stop, huwag kayong mag-give up. Just, you know, keep going and keep believing na, you know, na ang mga anak nyo ay mga anak nyo, nanggaling sa inyo, mahal nyo, kahit na hindi man sila lumaki na maayos. Kasi may choice, like I said, may choice din sila kung ano rin yung gusto nila sa buhay nila. Kasi sometimes hindi natin alam kung ano yung nasa isip nila. So may mga tao akong nalaman na actually hindi naman nila kagustuhan sometimes na gumawa ng mga kalukuhan, but that's how they feel, that's how they ease the pain. Marami akong natutunan tungkol dyan na bakit may mga batang ligaw, you know, hindi sila natuto because of sa mga nararamdaman din nila na hindi nila kagustuhan. So basically yan ang mga natutunan ko about the psychology. Kasi during my daughter time na we have a lot of conversation, we always talking about, you know, how to the problem with the adolescents and mga bata, at saka yung experience niya sa college na most of their friends is like either they are physically abused, mentally abused, or sexually abused. It's so sad talaga, kasi parang iilan lang ang mga batang hindi naka-experience ng ganong mga bagay sa panahon ngayon. So noong time na yun, I feel like I'm so lucky, we are so lucky that our daughter didn't experience that kind of cruel na ginagawa ng tao. But still, kaya parang ramdam namin noon is like wala nang katapusan, that's a permanent na magiging okay na siya. But you know, wala pa rin, kasi yun talaga ang kwento ng buhay niya. Talagang ang lahat ng tao talaga is they are very shocked talaga sa nangyari sa amin. Actually I'm so happy that a lot of people are
already subscribe to my channel. Thank you all so much sa lahat ng subscriber at saka sa lahat po ng magpa-follow sa akin. Maraming salamat. You have no idea kung gaano kalaki ang natutulong niyo sa akin, because ito na lang yung kaya kong gawin para maka-release ako at saka para makatulong ako kung meron mang ibang tao na makakapanood nito na pareho kami ng pinagdadaanan. I am so happy na kung makakatulong ako sa kanila, na mabigyan ko sila ng motivation how to deal with their pain, kasi according to this sa mentor namin, actually even my daughter told me that, you know, talagang she's very happy for what she's doing kasi marami siyang natutulungan. Actually meron ng mga maraming experience sa anak ko na it's very talaga we are very proud kasi maraming beses na kinuwento niya sa akin kung sino yung mga natulungan niyang tao. So nakakatuwa yun, kasi kaya that's what I'm doing right now, kasi wala akong ibang kayang gawin na matulungan ko yung sarili ko. Kasi ganito pala, kung meron kang motivation para ma-change mo yung whatever na pinagdadaanan mo, is it's a big talaga yan. It's a big help talaga yan para mag-get better. So yun lahat ng umaano sa utak ko, na yung mga natulungan ng anak ko at saka yung mga nababasa kong kaya sila naging artist, kaya sila naging writer, kaya sila naging psychologist, kaya sila naging therapist, because what happened to them, what they experienced. So nakakatuwa talaga kung makakatulong ka sa isang tao, lalo na sa in-experience mo, kasi it's a big yun sa puso mo, dahil may nagawa kang something na you will be proud for yourself. So yun ang mga tinatry ko. Hindi ko nga akalain na I'm gonna do this, kasi alam niyo naman ako, hindi naman ako pangmasa, hindi naman ako, iba ang trabaho ko, pero you know, I have no choice but to do kung ano yung makakatulong sa akin. Anyway, hanggang dito na lang na muna, kasi ang haba na naman ng kwento ko. Alam niyo, tuwan-tuwa ako pag nagkukwento ako, para bang ayoko nang umistop, kasi gustong-gusto kong ikwento yung buhay ng anak ko, kasi there's a lot of things that we have to proud of sa kanya. Kaya gustong-gusto kong magsalita about her, kasi yun ang experience ko sa kanya. Pero although napakasakit sa puso ko yan na maalala lahat, kahit good memories, is still, it's really hard to accept. It's really hard na maramdaman ko, kasi alam kong she is already gone. Hindi ko na siya makita, pero like I said, this is my only way na ano ko sa mga tao, na how I, you know, how she become a good person, you know. Talagang na wala akong masabi sa anak ko kung meron man siyang depresya. Is not like a big deal. So kasi tao lang din naman siya. Syempre mga bata, ganun lang talaga. But anyway, thank you so much for your time. Sana wag kayong magsawa panoodin tong video ko, dahil I am trying din naman na mag-share sa inyo ng magagandang halimbawa na
para maging maayos tayong tao. Kasi kahit ganito pa yung nangyari sa buhay ko, I prepare to be a good person pa rin. And of course, the only way that you can keep that attitude is to keep your belief still, you know, or kahit pa nagtampo ka sa Diyos, you still need to keep your faith. This is our only way to become a good person. Okay, so till next time again, sa next na video ko uli, at maraming salamat. Please keep safe, love your children, love everyone, love your family, love all your friends, kasi tomorrow is not a promise. Okay, you take care. Please subscribe, share, and mag-like na rin, and please ano pa ba ang mga dapat ko sabihin dito? Click the notification bell, please. Thank you. Have a good one, and God bless us all. Okay, it's time to go. Magdadrive na tayo. Going home na ako. And it's really talagang very sad ang outside. Talagang hindi maganda. Okay, I'll see you later. Thinking back to times before I started noticing. Is it really selfish? I just wanna be myself. You don't love me the way I love you. Too bad to see it's sad, but it's true. Baby, won't you let me know? Did you see her when you looked at me? I'm not her shadow no more. So look at you now.